Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia sa First Epistle of John, First John chapter 1, first 4 verses. Chapter 1 verses 1 to 4. Babasahin ko po ito sa salin ng NKJV. Nandoon na po tayo, babasahin ko po. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life, which was with the Father, and was manifested to us. That which we have seen and heard, we declare to you, that you may also have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be full. Ang salita ng Diyos, tayo po ay saglit na manalangin. Maraming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito ng kapahingahan. Pinupuri ka namin sa araw na ito. Nagkakaisa kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Marami sa amin ang dumaan sa mga pagsubok ngayong week na ito. Mga may struggle sa pagtulog, struggle sa sakit, diarrhea, at iba pang mga karamdaman. Struggle sa trabaho, struggle sa emotional stress. But here we are, worshiping you, listening to your word, nag-expect na kami ay i-renew mo dahil ang iyong salita ay makapangyarihan para sa aming healing at ito'y patikim pa lamang ng consummation na mararanasan din namin sa future. Salamat sa araw na ito. Illuminate nyo kami ng banal na Espiritu. Ang inyong lingkod, ilayo nyo sa pagkakamali. At sa mga makikinig, ganoon din. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Last May 31, 2026, sinemalan po namin sa HerbF ang panibagong sermon series sa First Epistle of John. Sabi ni Joel Beakey, ayon sa mga sinaunang manunulat na Kristiyano, sa mga huling taon ng buhay ni Juan, ay nanirahan siya sa Efeso, isang lungsod sa Lydia, sa baybayin ng Asia Minor. Naglingkod siya sa mga iglesia roon at sa iba pa na kalapit na lugar kung saan nagtanim si Pablo ng iglesia sa kanyang paglalakbay bilang missionary. Ang 7 iglesia ng Asia na makikita sa Revelation 1 verse 11. Noong panahon ni John, may mga false teachers na nagtuturo ng maling pananaw tungkol kay Kristo. Ang ilan sa kanila ay connected sa early forms of Gnosticism. Pag sinabing Gnosticism, isang maling katuruan na nagbibigay ng diin sa tinatawag na higher spiritual knowledge or secret knowledge. Para sa kanila, ang material o physical world ay inherently evil, habang ang spiritual lamang ang tunay na mabuti. Dagdag pa sa sinabi ni Joel Beakey, central to all forms of Gnosticism was the idea that salvation is being delivered from the body and its dominion. This deliverance was achieved by attaining enlightenment and the knowledge of mysteries imparted by special divine revelation. What mattered about the gospel or scripture in general was not its literal meaning, but the hidden spiritual meaning these Gnostics claimed had been made known only to them. Kaya siya secret knowledge. Continuing the quote of Joel Beakey, another heresy in the first century is Docetism. From the Greek word dokeo, means to seem or to appear. Like the Gnostics, they denied
the full humanity of Christ. They held that Christ only seemed or appeared to be human. They distinguished between Christ and Jesus, holding that the divine Christ had descended upon the human Jesus at the time of his baptism and departed from the cross. There was therefore no real union of the human and divine natures, but only the fleeting appearance of a union. Seemingly, ito ay union lamang pero wala talagang union. Isa sa mga kilalang false teachers connected sa ganitong uri ng katuruan ay si Cerinthus. Hindi siya directly na pinangalanan ni John sa kanyang epistle, pero mababasa natin ang kanyang mga impormasyon tungkol sa kanya sa writing, halimbawa ni Irenaeus. I downloaded his ebook. Pwede nating ma-download din iyon or pwede kong i-share sa inyo siguro later, na against heresies sa chapter 26. And I quote, Cerinthus, who was influenced by Egyptian ideas and philosophy, believed that Jesus was not born of a virgin, but was simply the natural son of Joseph and Mary. Although he considered Jesus to be more righteous, wise, and morally upright than other people. Cerinthus also taught that after Jesus was baptized, the divine Christ came down upon him in the form of a dove from the supreme heavenly ruler. He believed this was when Jesus received the power to preach about the Father and perform miracles. But according to Cerinthus, before Jesus was crucified, the divine spiritual Christ left him, so only the human Jesus suffered, died, and rose again, while the divine Christ remained untouched because he was purely spiritual. End quote. Kaya sabi ni John sa kanyang epistle sa chapter 2, verse 22, who is a liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. Makikita rin natin sa chapter 4, verse 2 to 3. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh, incarnated, is from God. But every spirit that does not recognize that particular truth, that Jesus Christ was manifested in the flesh, is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now, already in the world. Isa rin sa mga katangian ng epistle na ito ay napakaganda nito for introspection or self-examination. Dahil sa mga precise language ni John sa kanyang words, by avoiding any middle ground, kagaya ng light versus darkness, truth versus error, love versus hatred, obedience versus disobedience. Halimbawa, sinabi niya sa chapter 1 verse 6, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Sa chapter 2 verse 9 naman, whoever says he is in the light and hates his brother is still in the darkness. Sa chapter 2 verse 4, whoever says, I know Him, but does not keep His commandments o hindi nagpapasakop sa kanyang otoridad is a liar. At sa chapter 5 verse 13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. At sa pagpapasimula natin sa journey na ito, sa first 4 verses, binigyan kaagad ni John ng thrust ang kanyang apostolic testimony, ang eternal na existence ni Kristo, ang eternal na relasyon ni Kristo sa kanyang Ama, ang personal na experience ng mga apostol kay Kristo, ang pundasyon ng tunay na fellowship ng church. At hindi lamang iyon,
ang bunga rin nito na fullness of joy. And so, ang purpose ng ating mensahe ngayong umaga ay upang tawagin ng iglesia na bumalik sa tunay na pundasyon ng Christian fellowship sa pamamagitan ng tamang pagkakilala, pananampalataya at pagpapasakop kay Hesukristo, ang eternal na anak ng Diyos na nahayag sa laman. At para po sa ating mensahe ngayong umaga, ang pundasyon ng tunay na fellowship na nagbubunga ng tunay na kagalakan sa mga mananampalataya ay wala nang iba kundi ang persona ng ating Panginoong Hesukristo na umiiral mula pa noong sa simula at mayroong eternal na relasyon sa ating Diyos Ama. Sa English, the foundation of true fellowship that produces fullness of joy among believers is none other than the person of Christ, the one who was from the beginning and was with the Father. At mayroon lamang tayong 2 punto ngayong umagang ito para madaling tandaan. Unang punto, the root to true fellowship. At pangalawa naman ay the fruit to true fellowship. Apostle John, although walang formal greeting sa kanyang sulat, dinaanan natin yung epistle ni Pablo, no? Grace and peace, so on and so forth. Si Apostle John, although wala siyang mga ganoong formal greeting sa kanyang sulat, sa kanyang epistle, but certainly have greeted us with a heavy doctrine of Christ. Ibang klaseng pangbungad, hindi pangkaraniwan, dinala niya tayo sa time beyond Bethlehem, time before the foundations of the world were put in its proper place, that which was from the beginning, echoing Genesis 1, the Gospel of John, verse 1, in the beginning, at Revelation 22, verse 13, na sinabi ni Kristo, I am the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the first and the last. And then sinabi niya after this, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled. Sinasabi ni John sa mga churches, by the way, this is a general epistle, not addressed to a specific local church. Ito ay churches sa Asia Minor. Sinasabi ni John sa mga churches na we, sino itong we na ito? Kami na mga apostol. Therefore, hindi second-hand information ang knowledge na mayroon kami tungkol kay Kristo. Ito'y mayroon ding consensus sa amin na mga apostol tungkol kay Kristo na tinatawag naming word of life. Again, echoing John 1, in the beginning was the Word. And I think John is very careful here sa susunod na sinabi niya. Hindi niya sinabing, the life came to existence. Hindi niya rin sinabing, the life exists or begins to exist. Rather, ang sinabi niya, the life manifested. Sa NASB, the life was revealed. Sa kung paano ito ni-reveal. Ni-reveal ito to the level na na-observe ng mga apostol sa kanilang sensory faculties. And John, again, is very precise para maalis sa mga agam-agam ng kanyang mga readers. Because again, given the context na pinresent ko sa una, John is very precise that which we have heard, which we declare to you in order that, or for the purpose that you may have fellowship with us. So para mawala yung agam-agam ng mga readers, sinasabi niya na itong word of life ay siya ring eternal life, na mayroong eternal na relationship sa kanyang Ama, at bumaba ito sa level na kaya nating i-observe ng ating sensory faculties. At nilay down niya yung purpose na iyon in order that, for the purpose that, you may have fellowship with us, sa kanila, sa mga apostol. It is one way of saying that this apostolic ministry that we are proclaiming to you
is necessary in order for you to have fellowship with us. Itong apostolic ministry nila John is the same apostolic ministry na mayroon tayo ngayong umaga. Si Kristo, na nasa eternidad pa lamang, ay umiiral na at may perpektong fellowship sa Ama. Ang Diyos na napakataas at hindi kayang abutin ng tao, ang Diyos na lumalang sa mundong ating ginagalawan ngayon, the Word that became flesh and dwelt among us, He entered into His own creation. Si Kristo na hiniherald ng maraming anghel sa walang hanggan, ngunit ipinanganak sa sabsaban. Si Kristo na may-ari ng lahat ng bagay at hindi nagkukulang sa anuman, ngunit bumaba, nagkatawang tao, at naranasan ang pagkukulang, pagkauhaw, pagod, at matinding pasakit. Napakahalaga ng sinasabi ni John dito dahil first and foremost, imposible para sa atin ang magkaroon ng tunay talaga ng fellowship sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Itong kasalanan na ito yung naghiwalay sa atin sa relasyon sa Diyos ng panahon nila Adan. Ngunit ginawa itong posible ng ating Panginoong Hesukristo. Ang relational gap natin sa Diyos na infinity, yung pagitan, naging sobrang close to the point that we can cry, Abba, Father. Kaya tinuruan tayo ni Christ, this is how you should pray. Abba, Father, our Father. At dahil tayo yung mga anak ng Diyos, ibig sabihin, tayo yung magkakapatid sa isang Ama. At dito lamang sa ating pagiging isa sa Ama, tayo ay nagkakaroon ng tunay na kahulugan at meaning ang salitang fellowship or koinonia. Kaya para sa ating unang punto, the right view of Christ according to the testimony of the apostles or apostolic testimony is the foundation of true Christian fellowship. Si Kristo ang ugat ng ating tunay na fellowship sa isa't isa. Kung wala tayong tunay na relasyon kay Kristo, wala rin tayong tunay na fellowship sa Ama. Sabi ni Kristo, if you saw me, you saw the Father. If you know me, you know the Father. At kung wala tayong fellowship sa Ama, sa pamamagitan naman ni Kristo, imposible rin yung tunay na fellowship natin sa isa't isa. At hindi ba mga kapatid, andito tayo ngayon, hindi dahil sa pare-pareho nating mga personal na interes, hilig o kagustuhan sa buhay. Andito tayo dahil kay Kristo at para kay Kristo. Siya ang nagbuklod sa atin. Siya ang dahilan kung bakit sabay-sabay tayong umaawit ng papuri sa Diyos. Siya ang dahilan kung bakit sama-sama tayong nakikinig sa pangangaral ng Kanyang salita. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakaisa sa pananalangin. Siya ang dahilan kung bakit nagmamalasakit tayo sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. Siya ang dahilan kung bakit tayo bumangon ng maaga ngayon para hindi malate sa gawain o sa araw ng Panginoon. Kaya kung tunay na si Kristo ang pundasyon ng ating fellowship, ibig sabihin, hindi ito nakabatay sa ultimately, sa ating emotional connection. Now mga kapatid, don't get me wrong, hindi ko sinasabing ang ating emotional connection ay hindi mahalaga or closeness. In fact, napakahalaga niya na ingredient ng relasyon natin sa isa't isa. Ngunit kung ang emotion lamang ang pundasyon ng ating fellowship, paano na lamang kapag dumaan tayo sa mga matitinding conflicts or disagreements? Madali na lang siguro sa atin para magdesisyon na mag-flight or mamuhay ng kanya-kanya. Kaya kung sakali man, mga kapatid, na dumadating sa punto na tayo ay nanlalamig sa ating mga kapatiran, naway balikan natin kaagad ang katotohanan kung bakit tayo nandito ngayon,
Andito tayo hindi lamang sa ating mga personal at pansariling interes. Andito tayo dahil kay Kristo at para kay Kristo. Andito tayo to see Christ, to behold Christ, to hear Christ, and touch Christ. Sa makatuwid, mga kapatid, bilang aplikasyon sa unang punto, sikapin natin na ang ating relasyon sa isa't isa ay nakaangkla or naka-anchor sa katotohanan at hindi lamang nakabatay sa ating emosyon. Dahil kung ang pundasyon ng ating pakikitungo sa isa't isa ay ang ating mga nararamdaman lamang, ang madalas nating makikita ay ang mga imperfections and weaknesses ng bawat isa. Ngunit, mga kapatid, kung titignan natin ang isa't isa sa liwanag ng eternal na anak ng Diyos, si Kristo, na may perpektong fellowship sa Ama, ay iniwan ang kanyang kaluwalhatian upang abutin tayo at dalhin tayo sa fellowship sa Ama sa pamamagitan niya, magbabago yung ating pananaw sa isa't isa. At kung imamagnify natin ang katotohanan ito sa ating puso at isip, mas mabilis tayong kakapit sa katotohanan ni Kristo kaysa kumabig doon sa ating mga emosyon. Mas magiging handa tayong i-overlook ang mga imperfections at weaknesses ng ating mga kapatid at takpan ito ng pagmamahal sa lente na kung paano bumaba ang ating Panginoon Hesukristo, paano niya tayo inabot. And of course, hindi baliwala ang ating mga pagkukulang, no? Dahil kung mas minamagnify natin itong glory ni Kristo, dahil sa biyaya na ito yung magbubuklod sa atin. At kapag mas nakikita natin ang ginawa ni Kristo para sa bawat isa, mas nagiging mapagmahal at mapagpasensya na tayo sa isa't isa. At dahil dito, lalago yung ating tunay na fellowship. Inilalagay natin ito sa tamang pagkakapwesto sa bato na hindi matitinag ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos sabihin ni John ang kanyang layunin na magkaroon tayo ng fellowship sa kanila, sa mga apostol at sa Diyos, sinabi naman niya ang bunga nito sa verse 4, "And these things we write to you in order that, for the purpose that your joy may be full," or magkaroon kayo ng ganap at tiyak na kagalakan. Ibig sabihin, ang tunay na fellowship kay Kristo ay nagbubunga ng lubos at ganap na kagalakan. Isang kagalakan na hindi maihahambing sa anumang temporal na bagay sa mundong ito. At napakahalaga nitong maintindihan lalo na sa panahon natin dahil maraming tao ang naghahanap ng kagalakan pero sa maling paraan. Ang iniisip ng mundo, makukuha ang kagalakan sa pagkakaroon ng, of course, maraming pera, no? Ako'y unbeliever. Ganon din yung motivation ko. Basta marami akong pera, masaya na ako. So, ganon ang motivation ng mundo. Maraming ari-arian, success, fame, pagkakaroon ng maraming barkada at relasyon, entertainment at self-fulfillment. Pero kahit makuha ng tao ang lahat ng gusto niya sa mundo, mananatili pa rin siyang empty kung wala siyang tunay na fellowship sa ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dahil ang tao, again, hindi siya ginawa ultimately para ma-satisfy sa kung ano ang mayroon dito sa mundong ito. Ang tao ay nilikha ultimately para sa Diyos. Mga kapatid, kung hindi pa nagsisink in yung realidad na iyon, nilikha ka para sa Diyos. Kaya para sa Diyos ka. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni John, ang fullness of joy ay makakamit lamang sa pamamagitan ng fellowship sa Diyos through Christ. And so makakaasa tayo na ang galak na mayroon ang Kristiyano ay hindi superficial happiness.
temporal excitement o emotional hype lamang na nawawala kapag may matinding pagsubok na dumarating. Ang ating union kay Kristo ay nagdudulot, mga kapatid, ng kakaibang kagalakan sa atin. Ito yung kagalakan na kayang mag-outweigh or i-outweigh ang anumang pagsubok na nararanasan natin sa buhay. Dumadaan ka sa matinding karamdaman, ang joy mo kay Kristo ay kayang i-outweigh yung pain and suffering na yan. Dumadaan ka sa emotional pains dahil sa obedience mo kay Kristo. May mga natatalikuran kang mga kapatiran at hindi ka naiintindihan. Ang emotional pains na yun, kayang i-outweigh ng joy na mayroon ka kay Kristo. Frustrated ka sa work for the whole week dahil madaming deadlines or workloads. Ang joy mo kay Kristo ay kayang i-outweigh ang frustration na yan. And alam kong basic na sa atin ito, pero ang sarap lang din na sariwain every Lord's Day. Sa tuwing nakikita ko yung mga reflections ng anak ko every morning, ako'y namamangha sa simplicity ng understanding ng gospel. Alam kong basic sa atin ito na tayo ay dating kalaban ng Diyos na nararapat sa kanyang galit, puot at ganap na paghuhukom. Probably kung ating babalikan noong tayo ay wala pa kay Kristo, matatanong natin sa ating mga sarili, nasaan yung kagalakan kung sa dulo ng ating buhay ay tiyak na kapahamakan yung naghihintay para sa atin? At hindi ba kabaliktaran yung mararanasan natin at expectation natin, hindi eternal na kagalakan or kahit anong uri ng kagalakan, but eternal misery, sadness, and despair ang nakaabang sa atin. Ang language ng Scripture ay weeping and gnashing of teeth. Weeping and gnashing of teeth sa walang hanggan. Kaya nagkaroon lamang tayo ng pag-asa at naging posible lamang itong ganap na kagalakan dahil kay Kristo. Dahil ang perpektong relasyon ni Kristo, mga kapatid, ang perpektong relasyon ni Kristo sa kanyang Ama, hinatid niya, dinala niya sa atin noong siya ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Pero naging ganun ba kadali yun? Hindi naging ganun kadali yun. Bago natin nakamtan itong kagalakan na ito, yung perpektong buhay na hindi natin kayang ipamuhay, ay pinamuhay ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. At yung pagdurusa at kamatayan na dapat para sa iyo at sa akin, si Kristo ang sumalo. Siya ang nakatikim ng pagdurusa at kamatayan. At hindi nagtapos doon ang lahat. Sa kamatayan ni Kristo, siya ay nabuhay mag-uli with a fully restored physical body, glorified body. At dahil sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, mayroon tayong katiyakan na balang araw, tayo rin ay bubuhayin muli sa ating pagkamatay. Tayo ay mamamatay na may katawang kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Upang ang eksaktong realidad na naranasan ng mga apostol, gaya ni Juan, na kanilang nakita, narinig, nahawakan, ang eternal na Diyos na si Kristo na bumaba, ay maranasan din natin sa kaluwalhatian. Of course, ayaw din nating i-detach, no? Na yung while may fullness of joy talaga doon sa consummation, mayroon din itong already aspect sa ating buhay. At itong fullness of joy na ito ay kayang i-outweighs yung sinasabi ko kanina, trials and tribulation natin sa mundong ito. Although, again, may greater eschatological fullness of joy na naghihintay sa atin. Ito yung ang eternal na makakasama natin si Kristo. Makikita natin siya ng harapan, marinig natin ang kanyang tinig, boses, at mahawakan natin siya. At mayakap natin siya ng sobrang close. Imagine the gap. Pero darating tayo sa ganoong punto. Mga kapatid, ako'y lubos
na namamangha sa kadakilaan ng relasyon ni Kristo sa kanyang Ama. At sa totoo lang, hindi ko alam kung mayroong isa sa atin dito ang kayang i-grasp yung perfection ng relasyon ni Kristo at ng kanyang Ama. All of our imaginations will certainly fall short. Can you imagine? Ang eternal Logos, the Word of Life, si Jesucristo na may perfectong fellowship sa Ama mula pa sa walang hanggan, ay dinala at dadalhin din tayo sa perfectong relasyon at fellowship sa kanyang Ama. Imagine the fullness of joy na mararanasan natin sa mga oras na iyon. At dahil perfecto nga ang kagalakan na mayroon ang Ama sa Anak, habang nasa eternidad tayo, ay patuloy pang lalago at lalago itong kagalakan na mayroon tayo sa Diyos. And so, we will chase this fullness of joy forever in eternity. Kaya sa pangalawang punto, kung ang ugat ng true Christian fellowship ay ang tamang pagkakilala kay Kristo sa pamamagitan ng apostolic testimony, bunga naman nito ay ang ganap at lubos na kagalakan kay Kristo. Bagamat mayroon ng tunay na kasapatan at kagalakan na nararanasan ng mga mananampalataya sa mundong ito, higit at lalo pa nating mararanasan ang kaganapang ito sa consummation kung saan makakasama natin si Kristo ng maluwalhati. Gaya ni na Apostol Juan na nakita, narinig, nahawakan siya ng ganoon kalapit. Kaya sa pagkakataong ito, nais kong kausapin ang mga wala pa kay Kristo. Narinig ninyo ngayon na sa simula ay may sobrang laking gap or distansya ng Diyos sa tao. Ngunit si Kristo, ang eternal na anak ng Diyos, ay bumaba upang ang perpektong relasyon niya sa kanyang Ama ay maranasan din ng mga tao upang magkaroon tayo ng ganap at lubos na kagalakan na walang anumang bagay sa mundo ang kayang pumantay o makakahihigit nito. Marahil sa pakiramdam mo ay umaayon ang panahon sa iyo at tinatanggap mo ito na para bang mabuti ang iyong kalagayan sa harap ng Diyos. Dahil may trabaho ka, mahal ka naman ng pamilya mo, may kaibigan kang sumusuporta sa mga gusto mo. Nakakapag-travel ka din sa iba't ibang lugar at bansa. Marami pang bagay na maituturing mong tunay na kagalakan. Pero kung wala ka kay Kristo, lahat ng tinuturing mong galak sa mundong ito ay basura. Yung material na bagay na ine-enjoy mo ngayon, lahat ay magiging basura. Yung relasyon mo sa iyong mga mahal sa buhay, lahat ay magiging basura. At yung tinuturing mo, even yung tinuturing mo na pag-ibig ng Diyos sa iyo ngayon, ay magiging basura. Kaya, kaibigan, kung wala kang tunay na fellowship kay Kristo, ang lahat ng temporal na kagalakang ito ay panandalian lamang. Sabi ni Santiago, ang buhay natin ay parang singaw lamang. Darating ang araw na mawawala ang lahat ng ito at ang ipapalit dito ay yung sinasabi ng Biblia na weeping and gnashing of teeth. Ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya ngayon ay hindi kailanman magliligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom. Tanging si Kristo lamang ang makakapagbigay ng kagalakang hindi kailanman mawawala. Kaya kaibigan, kami namamanhik sa iyo. Gaya ni Juan, iniimbitahan ka rin namin sa fellowship namin. Tanggapin mo ang Ebanghelyo. Manampalataya ka kay Kristo. Si Kristo na Diyos, nagkatawang tao, nagdusa at namatay para sa mga hindi karapat-dapat na makasalanan. At dahil sa kanyang perpektong katuwiran, hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay, mag-uli, at ngayon ay naghahari. Therefore, bow to Him and serve Him now. Ngayon na, kaibigan, talikuran mo ang iyong mga kasalanan, gawin mo ito. Baka mamaya ay maging huli na para sa iyo ang lahat.
Para sa atin namang mga mananampalataya, ang kasalanang nais kong patayin ngayong umaga ay ang kasalanang hindi pagkilala sa full authority ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaseryoso nito dahil maraming churches ngayon ang kinikilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, ngunit hindi bilang Hari at Panginoon. Handa ang marami na tanggapin si Kristo bilang Diyos ng pag-ibig, Diyos na merciful, pero hindi Diyos at Panginoon hindi bilang lawgiver at judge na dapat sundin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Mga kapatid, nais kong suriin natin ang ating mga puso ngayong umaga. Nangyayari pa rin ba ito sa atin? Napakadaling sumunod sa salita ni Kristo kapag ito ay convenient sa atin. Kapag umaayon ito sa ating mga kagustuhan. Ngunit kapag dinedemand na ng salita ng Diyos, ang faithfulness, self-denial, repentance, forgiveness, peacemaking at pagsunod na sumasalungat sa ating emosyon at mga preferensya, doon natin unti-unting isinasantabi ang otoridad ni Kristo at pinipili ang ating mga sariling kagustuhan. Nangyayari pa rin ba ito sa atin, mga kapatid? And sometimes, ina-approve pa natin ang ibang tao na gumagawa nito, imbis na i-admonish natin sila. Napakadelikado nito dahil posible palang sabihin ng ating mga bibig na Diyos si Kristo at tagapagligtas ng aking buhay, ngunit ang naghahari pa rin sa ating puso ay ang ating mga sarili. Tandaan natin, mga kapatid, na ang fellowship natin kay Kristo ay nagdedemand ito ng tunay na pagpapasakop sa kanyang salita. Sabi ni Juan, kung totoong mahal daw natin si Kristo, kung totoong mahal natin si Kristo, at kung totoong may tunay na fellowship tayo kay Kristo, sabi niya, sundin mo siya. If you love Christ, keep my commandments, obey Him. Halimbawa sa pag-pursue ng peacemaking or conflict resolution, naniniwala kong isa ito sa pinaka-challenging na situation dahil kapag may conflict, we are dealing so much with our emotions. Hindi may iwasan na magkaroon ng hiya, takot, and yung risk of relational discomfort. But we have to face this, no? Sa mga realidad na iyon. At isa sa pinakamahirap i-tame at i-temper sa ating pagkatao ay yung ating mga emosyon. Isa sa pinakamahirap na faculty ng tao na i-temper ay yung ating mga emosyon. But the Scripture is clear. The Scripture is clear. Christ is clear. If may concern tayo sa ating mga kapatid na hindi na natin kayang i-overlook, sinasabi ni Kristo, go and reconcile. Go and talk to Him. Mahal mo si Kristo, pero may concern ka sa iyong kapatid, then obey Christ by reconciling to that brother. Lovingly, sundin natin si Kristo by imitating Him, the author of reconciliation. Imitating Him by doing what He did, by thinking the way He thinks. And therefore, we must think God's thoughts after Him. At ang gospel cure natin sa kasalanang hindi pagkilala sa full authority ni Kristo ay ang pagbabalik sa katotohanan na ang Kristo na nagdedemand ng ating pagpapasakop ay siya ring Kristo na unang nagpakumbaba at nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Siya ay nagpasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Sabi ni Kristo sa John 6:38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me.
Siya ang Panginoon at Hari na iniwan ng kanyang perpektong kaluwalhatian sa langit upang hanapin at iligtas tayong mga makasalanan. Kapag kumbaba siyang dumating sa mundo bilang isang kordero na handang ialay ang kanyang sarili para sa atin. Humble, He comes to the world as a lamb. Si Kristo na may perpektong kagalakan at fellowship sa Ama mula pa sa eternidad ay naging man of sorrows upang tayo nahiwalay sa Diyos na karapat-dapat sa lahat ng sorrows sa mundong ito ay magkaroon ng fullness of joy sa fellowship sa kanyang Ama. Kaya kapag naunawaan natin kung sino talaga si Kristo, ano siya sa atin, at ano yung ginawa niya para sa atin, hindi natin babaliwalain ang kanyang otoridad sa ating buhay no matter how we feel. Bagkos, ang ating puso ay dapat mag-respond ng may pagpapakumbaba at matutong muling magpasakop. Sumunod, magalak sa kanyang otoridad. Tandaan natin ito mga kapatid, Christ's humility to the point of death is the cure to our prideful hearts that refuse to humble down and submit to Him. And Christ's resurrection is the cure to our prideful hearts that desire to rule and reign over our own lives instead of bowing down before Him as our King. Ang pagpapakumbaba ni Kristo hanggang kamatayan, ang lunas sa ating mapagmataas na puso na tumatangging magpakumbaba at magpasakop sa Kanya. At ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang lunas naman sa ating mapagmataas na puso na nagnanais maghari at mamuno sa sarili nating buhay sa halip na yumukod sa Kanya bilang Panginoon at Hari. Ay mamatay na sa atin ang kasalanang hindi pagkilala kay Kristo bilang may buong karapatan, ganap na otoridad sa ating buong pagkatao at pag-iisip. Dahil ang tunay na Christian fellowship ay mas lumalalim habang sama-sama tayo nagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon at Hari. At bagamat nagbubunga ng fullness of joy ang ating fellowship sa Diyos at sa isa't isa, hindi rin natin maitatanggi na sa mundong ito ay marami pa rin itong kakompetensya. While nire-recognize natin na walang makakapantay, kayang mag-outweigh ng lahat ng uri ng pagsubok itong joy na nararanasan natin kay Kristo, hindi rin natin ma-deny na ang dami nitong kakompetensya sa mundong ito. Because again, number one doon is yung ating remaining sins. At yung iba pang mga alalahanin natin sa buhay dahil tayo ay nasa temporal na estado pa lamang. And I think isa sa pinakamalaking competitors ng ating kagalakan kay Kristo ay kapag sinisimulan na nating i-magnify ang ating pain and suffering kaysa sa kaluwalhatian ni Kristo. Kapag may nakagawa ng kasalanan sa atin or even tayo, if we are caught in sin, malaki yung ating pagtingin doon sa pain, sa suffering, sa offense, kaysa sa i-magnify yung biyaya ng Diyos. Kapag mas matagal nating pinagbubulay-bulayan ang sakit na nararamdaman natin kaysa sa katapatan ng pangako ni Kristo. Mga kapatid, tapat si Kristo. Now, of course, hindi ko sinasabi na maliit yang mga dinadanas natin. Ngunit, kung mas ma-magnify natin ito greater than our fellowship and the union with Christ, unti-unti nitong ninanakaw ang ating kagalakan sa Kanya. Sa makatuwid mga kapatid, bilang hamon sa atin, sa gitna ng iba't ibang uri ng pagsubok, naway piliin nating i-magnify ang kaluwalhatian ni Kristo, yung apostolic testimony ng mga apostol. I-magnify natin ang Kanyang katapatan kaysa sa ating mga disappointments. I-magnify natin ang Kanyang mga pangako at ang Kanyang paghahari kaysa sa ating mga fears and anxiety. I-magnify natin ang Kanyang eternal promises kaysa sa ating temporal pains.
Dahil habang mas nakikita natin ang kadakilaan ni Kristo, mas lumiliit sa ating paningin ang mga bagay na nais mangagaw ng kagalakan natin sa Kanya. At mga kapatid, ito rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit tayong bumabalik sa Ebanghelyo. Dahil ang puso natin ay mabilis makalimot, mabilis matakot, at may tendency na makalimutan ang kagalakan natin kay Kristo. Kaya kailangan natin araw-araw ipaalala sa ating mga sarili at sa mga kapatiran natin ang otoridad ni Kristo na sumasakop sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Habang mas lumalalim ang ating fellowship kay Kristo, pagpapasakop natin sa Kanyang otoridad, mas matututo tayong magalak kahit sa gitna ng pagsubok dahil alam natin na ang fullness of joy natin ay hindi nakatali sa mundong ito, kundi kay Kristo lamang. Mga kapatid, siya yung author ng ating individual joy. At siya rin yung author at sustainer at magpapatatag ng ating corporate joyful fellowship. And so gaya ng naranasan ni Juan, kasama ng mga apostol kay Kristo, whom they have heard, they saw, their eyes looked upon and touched with their hands. Tayo rin ay umaasa na makikita si Kristo face to face. Maririnig siya ng personal habang siya ay nagsasalita. At mahahawakan at mayakap siya sa kaluwalhatian. Ito ang fullness of joy na ating pinananabikan in this side of glory. But until then, mga kapatid, naway patuloy nating malasap ang eternal pa rin, ang eternal na kagalakan na ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu every Lord's Day. Habang nakikinig tayo sa bawat isa, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, kinakamayan at niyayakap natin ang bawat isa at tinititigan natin ang bawat isa bilang mga restored image bearers of God. Mamaya sa ating banal na hapunan, naway muli nating alalahanin na iisa ang Kristo na ating pinananaligan. Iisa ang katawan na inalay para sa atin at iisa ang dugo na nabuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Habang tayo ay nakikibahagi sa tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo at sa kopa na sumisimbolo sa dugo ni Kristo, naway lalo tayong lumago sa ating fellowship sa Kanya at sa fellowship natin sa isa't isa. At habang ginagawa natin ito, naway lalo rin nating asamin ang araw na hindi na tayo kakain sa pamamagitan ng mga tanda at simbolo lamang, kundi makasalo na natin ang ating Panginoong Jesucristo sa isang mahabang lamesa. I don't know. Again, it's something that our imagination will fail to grasp sa kaluwalhatian. Naway mamangha tayo sa patikim ng lubos at ganap na kagalakan ng fellowship na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Si Kristo, ang tunay na pundasyon ng ating joy-filled fellowship. Kaya, kay Kristo ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyong salita. Salamat, bagamat napaka-limited ng aming mind, mayroong scripture na perpekto, na pwedeng mag-accommodate ng aming imperfect mind. Hindi namin fully mag-grasp ang pag-ibig ng Diyos Ama sa Kanyang anak, ang pag-ibig ng anak sa Kanyang Ama. Ngunit, ang nag-grasp namin sa temporal state na ito ay ang pag-ibig namin sa isa't isa. And so, kung paanong nakita namin sa katotohanan ng Scripture ng aming Panginoong Jesucristo ay bumaba. Nakipagrelasyon sa amin. Inalay yung Kanyang buhay. Naway ganoon din ang maging act namin sa aming mga kapatid to the point na handa rin namin ialay ang aming mga oras, aming mga buhay sa kanila. Kaya salamat po.
Dali nawa namin ito sa buong linggo. In Jesus' name, amen.